araw mga kababayan na nagmamahal sa ating bansang napakaganda ang Pilipinas. Ito na naman po ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva. At pag-usapan uli natin ngayon katulad ng dati, yung pong laging isinishare ko sa inyo tungkol sa mga dapat nating ipanalangin sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bago po yun, kung di ko pa kayo subscriber, i-like nyo na, i-share, and subscribe kay Lola Madam Villanueva. At ipindutin nyo na rin po yung notification bell. Ano po? Yan, para kapag merong bagong video ang yung Lola, notify po kayo. Ayan, ang ating pong Lola, laging pinapanalangin po ang ating presidente. Ano po? Yes, dahil yan po, utos ng Diyos, na ipanalangin nyo ang inyong mga tagapamuno. At siyempre, doon po sa Bible, yung hari nyo yun yung ipanalangin. Wala naman tayong hari, di ba? Meron tayong presidente. At yun po, yung patuloy nating ipinapanalangin. Para kung maayos ang kanyang pamamahala, magiging maayos din ang ating bansa. Magiging mapayapa, maunlad, di ba? Kaya yun po, bakit sinasabi na panalangin nyo ang presidente. Ngayon, ito po yung sinabi niya kanina, Anak, nais kong patuloy ninyong idulog sa panalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging matalino, ayan po, matalino uli, sa pakikiharap sa kanilang bisita na envoy ng UN. Ngunit nagnanais na makialam sa inyong bansa. Diba 10 days ang kanyang visit pa? Anong gagawin niya? So, ito daw po yung panalangin din natin. Ipanalangin ninyong hindi magkaroon ng masamang epekto sa inyong bansa ang pananatili at pakikialam ng mga ito sa hustisya sa inyong bansa. Yan. Ayoko magkaroon ng hindi magandang hidwaan sa pagitan ng inyong mga tagapamuno dahil sa pakikialam ng mga dayuhang ito. Ayan po. So, yun po yung dapat natin ipanalangin, para hindi magkaroon ng hidwaan ang ating mga tagapamuno dahil ganyan, di po ba? Siyempre, ang ating presidente, sinabi niya na hindi niya papayagan na mag-imbestiga dito ang mga iyan. Di ba? Kasi meron tayong sariling hustisya. At yun, yung dapat na mag-imbestiga at magbigay ng magbigay ng verdict. Yung mga taga-ibang bansa yung alam nyo, yung China, US, mga iba pang bansa, India yata yun, hindi sila member niyang ICC at tayo din po, withdraw na po ng Presidente Duterte dati, yung ating membership doon. Yan. So, mga kababayan, yun po ang ipapanalangin natin. Okay po ba? Panalangin natin, Lord, na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalain po namin ang aming President Ferdinand Marcos Jr. na hindi po talaga maging dahilan yung pagbisita nitong envoy na ito sa kanilang hidwaan ng mga iba't ibang mga tagapamuno rin. Kundi sa halip talaga magkaroon po ng unity, O Lord, sa aming pong bansa. Lord, yung mga gawa ng kaaway na yan, Panginoon, ay sinasaway po namin by the power of the blood of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Dear Father, we bless our President, Lord, patuloy na wisdom coming from you ang magamit po niya, O Panginoon, para Panginoon sa affairs na aming bansa, maging maayos po yung bansa namin. Kasi dahil nga gusto nyo na itong aming bansa ay maging maunlad.
Kaya yun po, salamat po sa inyo Lord dahil sa pagpapala nyo sa aming bansa. Salamat po. Ingatan niyo po kami, ingatan niyo po ang aming presidente. Salamat po. Dalangin namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun po, mga kababayan, no? So, yun po ay palagi nating ipapanalangin ng presidente natin. Ano po, napakalaki po ng kanyang role kung sa ikababagsak o ikauunlad ng ating bansa. So, kung gusto natin na maging maunlad ang ating bansa, maging maayos, mapayapa, panalangin natin yung ating presidente regardless kung sino yung binoto niyo nung nakaraang 2022. Amen. Yun kasi, democratic tayo. Yung majority ang masusunod. Hindi po ba? So, yun po, yun lamang. Kaya ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.